Bago pa isapubliko ang kanyang warrant of arrest, dumiretso na si Senador Jinggoy Estrada sa Camp Crame para kusang sumuko. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Senator Jinggoy Estrada, makukulong na naman ba? Isang bagong kontrobersiya ang nagbabantang ibalik ang senador sa likod ng rehas. Marami ang nakakaalala sa pagkakasangkot niya sa malawakang PDAF scam noong 2014. Isang kaso na yumanig sa buong gobyerno. Ngunit ngayon, isang panibagong kaso na naman ang namumuo. Mga alegasyon ng anomalya sa mga flood control projects at mga tauhan na parehong pamilyar at bago sa pandinig ng publiko. Kaya ating balikan ang kasaysayan ng kanyang mga legal na laban at alamin kung bakit sa muling pagkakataon ang amoy ng kulungan ay muling nangangamoy sa pangalan ni Jinggoy Estrada. Pero ang senador rumesbak at hinamon pa ang isang whistleblower. Ano nga ba ito? Isang nakakagulat na revelasyon ang sumabo sa isang pagdinig sa Kongreso. Isang engineer mula sa Department of Public Works and Highways, si Bryce Hernandez, ang tumayong whistleblower at ibinunyag ang isang malawakang anomalya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ayon sa kanya, may mga ghost projects o mga proyektong hindi naman talaga umiral pero nabayaran ng gobyerno. Sa kanyang testimonya, direktang idinawit niya ang ilang matataas na opisyal, kabilang na sina Senator Joel Villanueva at muli si Senator Jinggoy Estrada. Ang mga paratang na ito ay hindi biro. Sinasabi ni Hernandez na may sistema ng For the Boys, kung saan ang pondo para sa mga proyekto ay napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at politiko. Ang mga ebidensyang iprinisinta, kabilang ang mga litrato ng limpak-limpak na pera at mga screenshot ng Viber messages, ay nagbigay ng bigat sa kanyang mga salita. Mula sa pagdinig na iyon, nagsimula ang isang panibagong investigasyon na muling naglagay sa pangalan ni Estrada sa gitna ng kontrobersiya. Para maintindihan ang bigat ng kasalukuyang sitwasyong ito, kailangan nating balikan ang taong 2014. Sa panahong iyon, si Senator Jinggoy Estrada kasama ang dalawa pang senador na sina Juan Ponce Enrile at Bong Revilla ay ipinaaresto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa tinaguriang pork barrel scam. Ang kaso ay umikot sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, isang pondo na dapat sana ay para sa mga proyektong makakatulong sa mga nasasakupan ng mga mambabatas. Ngunit ayon sa mga whistleblower, ang pondo na ito ay inilipat sa mga pekeng non-governmental organization na pag-aari ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Mula sa mga NGO na ito, ang pera ay ibinabalik umano sa mga mambabatas bilang kickback. Kaya naman si Estrada ay sinampahan ng kasong plunder, isang krimen na walang piyansa para sa umano'y pagtanggap niya ng 183 million pesos mula sa kanyang PDAF. 3 taon siyang nanatili sa PNP Custodial Center bago payagang makapagpiyansa noong 2017. Ang kasong ito ay naging simbolo ng malawakang katiwalian at nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang karera sa politika. Kaya naman ngayon sa parehong kaso, noon at ngayon, iisa lang ang naging tugon ni Senator Estrada, isang matinding pagtanggi. Sa kanyang privilege speech noon ukol sa PDAF scam, tinawag niya itong isang kasinungalingan na gawa-gawa lamang ng kanyang mga kalaban sa politika. Iginiit niya na ang lahat ay bahagi ng isang demolition job laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, sa harap ng mga bagong akusasyon tungkol sa flood control projects,
halos pareho ang kanyang linya ng depensa. Sa isang press conference, mariin niyang sinabi na ang mga pahayag laban sa kanya ay tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot at sinabing ang lahat ay kathang-isip at gawa-gawang salaysay lamang. Ang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdalal muli sa Senado, budget, mag-iimbento ka lang. Ang pag-uulit ng ganitong uri ng depensa ay nagpapakita ng isang pattern. Ngunit para sa publiko, ang tanong ay nananatili. Sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang dapat managot? Ang sentro ng bagong kontrobersiya ay ang mga tinatawag na ghost projects. Ayon sa mga alegasyon, ang mga proyektong ito ay umiiral lamang sa papel. May budget, may kontrata at may bayad, pero walang aktwal na estrukturang naitayo. Kaya ito tinawag na ghost project. Mga kahistoryador, ang pera na dapat sana ay para sa pagpapagawa ng mga flood control system para protektahan ang mga komunidad mula sa baha ay naglalaho na lang na parang bula. Sa pagdinig sa Kongreso, ipinakita ni Engineer Hernandez ang mga litrato na naglalaman ng bundok-bundok na pera na nakalatag sa isang lamesa. Sinabi niya na ito raw ang perang para sa mga politiko. Bukod dito, may mga Viber messages din na umano'y nagpapatunay ng koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at ng mga kampo ng mga politiko. Sinasabi sa mga mensahe na may mga commitment para sa budget na ayon sa whistleblower ay isang code para sa kickback. Ang mga ebidensyang ito, bagamat kailangan pang suriin ng mas maigi ng korte, ay nagbibigay ng isang nakakakilabot na larawan ng kung paano umano pinagpiestahan ang kaban ng bayan. Habang umiinit ang investigasyon, dito na nagsimula ang pagtuturuan. Sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isang dating general ng pulisya na kilala sa kanyang integridad, na kung may dapat unang imbestigahan, ito ay si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko. Ayon kay Magalong, si Ko ang susi sa buong anomalya dahil sa kanyang malakas na koneksyon sa mga kontratista sa rehiyon. Ang mga kumpanyang idinadawit sa issue ay pag-aari umano ng pamilya ng asawa ni Ko na nagpapahiwatig ng posibleng conflict of interest. Ang pahayag na ito ay nagdagdag ng bagong anggulo sa investigasyon. Hindi na lang ito tungkol sa mga senador, kundi pati na rin sa mga kongresista na posibleng kasabwat sa sistema. Ang pagtuturuang ito ay lalong nagpapagulo sa sitwasyon. At para sa ordinaryong mamamayan, mas nagiging mahirap alamin kung sino talaga ang dapat managot. Pero sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang matapang na hamon ang binitawan ni Senator Estrada. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Ang hamon na ito ay para kay Engineer Hernandez, ang whistleblower na nagdawit sa kanyang pangalan. Para kay Estrada, ito ang paraan para malaman ng publiko kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ngunit para sa mga kritiko, ito ay isang paraan lamang para ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue. Ang lie detector test, bagamat maaaring maging isang mabisang tool, ay hindi tinatanggap bilang tiyak na ebidensya sa korte. Kaya naman habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang paghahanap sa katotohanan ay hindi madadaan sa isang simpleng pagsubok lamang. Ito ay mangangailangan ng masusing pagsisiyasat, matibay na ebidensya at isang patas na paglilitis. Mula sa PDAF scam hanggang sa issue ng flood control projects, ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada ay muling nababalot sa kontrobersiya. Ang tanong kung makukulong ba siya ulit ay nananatiling walang kasagutan.
Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang politiko. Ito ay salamin ng isang mas malaking problema sa ating sistema. Bakit tila paulit-ulit na lang ang ganitong mga kwento ng katiwalian? Sino ba talaga ang dapat managot sa pagkawala ng bilyong-bilyong piso na dapat sana ay para sa kapakanan ng taong bayan? Sa huli, ang laban na ito ay hindi lang laban para sa pagpapakulong sa mga may sala. Ang desisyon ng korte ang magtatakda ng kapalaran ni Senator Estrada. Mga kahistoryador, ano ang masasabi mo dito? May katotohanan kaya ang mga paratang na ito sa senador? Kung oo, aba dapat ikulong ito ulit. Pero kung hindi, siguradong isa lamang ba itong script? Ano ang masasabi nyo? Huwag ka nang mahiya at i-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat.